Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Violeta Mendoza. Sabi niya, nako, panay pera na lang yung nasa puso at isipan ni Kim. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Kaya nananakaw at pinaghirapan niya. Sayang lang ang pagod niya, nakakakaedad na siya. Wala pa siyang pamilya at sariling anak. Nakakadismaya na ako, Kim Pao. Naku, wag po kayong madismaya, Ginang Violeta Mendoza. Kasi alam naman natin, aminin man natin or sa hindi, isa po ang pera talaga sa nagpapagalaw sa tao dito po sa mundong ibabaw, di po ba? Kaya syempre sa Chinita Princess, hanggat meron pong pagkakataon para kumita, gagawin at gagawin niya po kasi ganyan talaga yung mindset ng mga Chinese. Pansin nyo ba lahat na, yung ibang Chinese, hindi naman lahat, no? Mauunlad sila talaga namang may mga business po sila, mga kakimpaw, kasi iba yung mindset nila kumpara sa ating mga puro na Pilipino. Si Kim Chiu po kasi, mga kakimpaw, practical lang po siyang mag-isip. Alam naman natin na sobrang hirap ng buhay ngayon, di ba? Kaya kung hindi tayo magiging practical, mababaon po tayo mga kakimpaw sa utang. And naiintindihan ko naman po si Chinita Princess sa part na to, 'di ba? Hindi naman kasi habang buhay ay sikat po siya, hindi habang buhay ay nag-aartista po siya. May time na magre-retire din po si Chinita Princess sa pag-aartista, kaya dapat talaga maraming ipon, maraming business, 'di ba? Para kahit hindi siya nagtatrabaho or wala po siya sa showbiz, meron pa rin pumapasok na income. And naniniwala po ako, mga kakimpaw, na isa ito sa paghahanda po ni Chinita Princess bago po pasukin ang buhay may asawa. Kaya sana po imaunawaan natin si Kim Chiu. At sa mga nagtatanong dyan, bakit pa natin i-entertain yung mga ganitong komento, para po maipaliwanag sa mga listeners natin na dapat hindi po ganito yung mindset. Dapat inuunawa natin si Kim Chiu kung ano po yung kanyang desisyon. Okay? So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po, and be positive lang tayo. Okay? At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, guys, I can still remember yung interview ni Paolo sa isang interview ni Bianca Umali nung supposedly na right time for marriage is at the age between 27 up to 40. So Paolo stick to his interview by Bianca Umali. So let's consider this interview kung silang involved, at wag natin sila sari-saring accusations for not entering into wedding vows. As long as we know na sila na at di na matatalikuran yan, kasi civilly married na sila at di na sila pwedeng paghiwalayin. Ang Kim Pao, God bless Kim Pao and all their legit fans, bloggers, senior families, and Aki. So yes, maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Tama po kayo dyan, mag-stick lamang po tayo sa interview na yon with Bianca Umali. Sumali natin, di ba? Ilang taon na ba si Paolo Avellino? So malapit-lapit na po siyang mag-40, mga kakimpaw, ha? Ilang taon na lang ba yung gugugulin ni Paolo Avellino? And also nakikita naman natin na talaga namang focus din po siya sa pagdedirect. Siguro gusto niya na pong mag-resign, or gusto niyang yun naman yung tahaking niya po, 'di ba? Yung pagdedirect, para hindi lagi ay umaarte po siya, 'di ba? Kasi nakakasawa din po 'yan, mga kakimpaw eh. Kaya may time talaga na gagawa po ng way si Paolo para in the near future na magpamilya na po siya, mga kakimpaw, iba na po yung kanyang tinatahak. So ito na nga, pag-usapan na natin, mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga natin pag-usapan ang post ng Trend Jud na top 40 programs on the Philippine television and streaming platforms
for our special best show of 2025 series. At pang top 10 nga po dyan, ang Di Alibay na pinagbibidahan ni Kim and syempre ni Paolo Avellino. Kasama sila sa top 10, top 4 sila. Nangunguna ang Best Show of 2025 Incognito. Pangalawa ang It's Okay to Not Be Okay. Pangatlo ang Beauty Empire. At pang-apat po ang ating sinusuportahan na series which is itong The Alibay. Another blessings for Kim and Paolo Avellino. Kaya naman, congratulations! Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol naman dito sa binahagi po na post ng isang account dito sa Facebook. Mula po yan sa screenshot sa X, sa post po ni Monchi. Sabi niya, during our stay at the hotel for an event, we waited for our names to be displayed on a screen, our respective room number. One name caught our attention. When we heard it, the name was Kim Chu, RM315, and her real name, Kim Paulo Chu. See picture. So, yun po mga kakimpaw, Kim Paulo Chu. Grabe mga kakimpaw, diba? Nakaka-happy naman po itong pinahagi po ng isang account dito sa Facebook. Mula po ang screenshot sa post ni Mamanchi, dito po yan sa X. So, ang tanong, kailan kaya ito mga kakimpaw? Ito ba ay latest lamang? Or throwback lamang ito? Or late post na at nangyari nung nakaraan pa? So, hopefully latest lang to mga kakimpaw, no? Sana ito ay nung time na nag-vacation si Kim and Paolo Avellino nitong kakatapos lamang po na holiday. Ang sarap lang isipin na si Kim and Paolo Avellino magkasama sa iisang room. O, diba mga kakimpaw, grabe yung pagkadilulo natin. At ang nakakatuwa pa dito mga kakimpaw, Kim Paulo Chu, diba? Pinag-isa na po yung pangalan mga kakimpaw. Talagang pinatunayan nila dito na iisa lamang talaga sila. So, dito pa lang mga kakimpaw, finish na. Kaya sana maging panatag po yung mga kakimpaw fans na lagi pong nag-aalala kay Kim and syempre kay Paolo Avellino, diba, na maghihiwalay, na kesyo wala daw pong relationship at magkaibigan lang daw. So, sa tingin ba nila, ganito lang po yung magkaibigan na talaga naman po ang pinapakita nila sa publiko? Sobrang lalim na pagmamahalan po at pagtitinginan ang nakikita natin kay Kim and Paolo Avellino. At hopefully this 2026, pasabugin na po nila yung dapat nilang pasabugin kasi ang dami pong nag-aabang at nag-aantay na Kimpaw fans sa good news na hatid po nila mga kakimpaw. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.